Magandang umaga po mga kapatid, nawa mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Alam niyo po mga kapatid, bago po ako naging pastor, ay dati na po kasi kumananampalataya bago ako naging pastor. No? Kaya lang, ang tawag sa akin ay um, Kristyanong, Kristiyanono, parang gano'n, Kristiyanono, Kristyanuhan. No? Kristyanuhan. Nagpapanggap, hindi totoo, pumupunta sa church, pero naiinip sa church. Yun ako noon eh. Yun ako noon. At dumating yung pagkakataon sa buhay ko po mga kapatid na ako po ay napapagod na. Pagod na ako sa aking buhay kasi ah, ako'y nag ako'y nagkasala sa ating Panginoon. Dumating yung panahon na pakiramdam ko hindi ako tanggap na ng ng tao, hindi na ako tanggap ng mundong ito. So wala na magtitiwala sa akin dahil dun sa aking mga naging pagkakasala po. At hindi lang naging tingin ko kundi naramdaman ko yung bagay na yun kasi maging yung aking pamilya ay nawalan ng tiwala sa akin dahil nga doon sa aking nagawang pagkakasala. Ano po. At dumating po doon sa pagkakataon na yun, dahil sa aking nagawang pagkakasala, dumating po yung parang pagod na ako, no? Pagod na ako sa aking buhay, parang gano'n. Kaya't ang pinaguhugutan ko po noon, ang ginagawa ko araw-araw po noon ay naglalasing po ako, no? Ang ginagawa ko po para maibsan yung aking nararamdaman na kalungkutan, pupunta po ako sa isang lugar na kung saan ay makakainom ako ng alak at iinom po ako ng alak. At gagawin ko po ay uuwi po ako sa amin ng lasing na lasing po ako. Yun. Para lumipas lang po yung araw na yun. Lumipas po yung araw na yun. Pero kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo, ay ang pakiramdam ko parang pagod na ako. Napapagod ako, no? Kasi unang-una, ah, bakit napapagod ako? Pagod na ako mag-isip. Pagod na ako mag-isip. Pagod na akong, ah, kasi ang pakiramdam ko, na-disappoint ko yung pamilya ko. No? Na-disappoint ko sila. At hindi na sila nagtitiwala sa akin. Nasaktan ko sila. So, dumating yung pagkakataon na yun. Sabi ko nga po ay, parang pagod na ako mag-isip. Ayoko na mag-isip. Kaya ang ginawa ko na lamang, ang napagtuunan ko ng pansin ay mag magbisyo. Magbisyo. At panandalian, no? Panandalian, tila nakuha ko dun sa bisyo yung kagalakan. Dahil kapag nandun po ako sa lugar ng inuman ay may may kagalakan na kasiyahan akong nararamdaman dahil habang nalalasing ay tawanan, kwentuhan, ang mga kalokohan, no, kwentuhan. Nakaramdam ako ng ng parang meron akong pinagkuhanan o meron ako napagkukuhanan ngayon ng kagalakan. Yon, parang gano'n. Pero dumating yung pagkakataon sa buhay ko na ah, hindi rin ako masaya. Hindi rin ako masaya. Hindi ako masaya dun sa bagay na ginagawa ko na yon. Dumating sa punto na parang kahit maglasing ako pero dumarating yung iiyak ako. At saksi dyan yung mga kapatid ko. Saksi dyan yung mga kapatid ko. Lasing na lasing ako tapos pupuntahan ko po sila. Tapos ang gagawin ko po ay iyak po ako ng iyak sa kanila. Iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak sa aking mga kapatid. Bakit? Kasi pakiramdam ko, pagod na pagod na ako. Pagod na pagod na ako. Tapos nun, sabi ko nga po, mayroong isang tao na nagtiyaga sa akin. Mayroong isang tao na, kasi ang mami, lagi ako pinagpe-pray niyan, alam ko eh. Daddy, ganun din. Pero meron talagang tao na inilagay ang Diyos sa buhay ko para alagaan ako, no? Para alagaan ako at muling nadama ko sa kanya yung pinagtitiwalaan ako at sinasabi niya sa akin, Romel,
um, hindi ka para diyan eh. Hindi ka para diyan. May tawag ang Diyos sa iyo. May tawag ang Diyos sa iyo. Kaya nag-isip ako noon, totoo kayang may tawag ang Diyos sa buhay ko. No? Tinatawag nga ba ako ng Diyos sa buhay kong ito samantalang ako'y lugmok sa kasalanan, maruming-marumi sa harapan ng Panginoon at hindi na ako pinagtitiwalaan ng tao. Maging ng aking pamilya, hindi na rin ako pinagtitiwalaan. Pero itong taong ito, walang iba yun kasi lola ko yun. Lola ko yun. Lola ko na pastora. Itong lola ko na ito ay lagi niya sinasabi sa akin, no, Romel, huwag kang magsawa na lumapit sa Diyos. No, hanggang sa muli ay pinakilala niya sa akin kung sino ang Diyos. Samantalang dati, alam ko yun, naririnig ko yun eh. Tuwing Sunday, naririnig ko pagpupunta ako sa church kung sino ang Diyos. Pero itong ginawa sa akin ng lola kong ito na isang personal na o kaya ay sinadya niya na talagang tahasan, papanik na lang bigla yan sa bahay namin, makikita ko nandun na sa taas namin, bagamat matanda na, pero nandun na sa taas namin, tapos may daladalang Biblia, tapos inaaralan ako na itong lola kong ito. At doon ko nasabi sa kanya, parang pagod na ako. Tapos may sinabi siya sa akin. Sabi niya sa akin, ito nga yun no? Ito yung sinabi niya sa akin. Yung sa Mateo 11:28. Sabi kasi, alam ko maraming na nakakaalam na ito. Kaya lang napaka-importante na itong bagay na ito. Ito kasi yung sinabi dito. Sabi, ito yung sinabi rin ng lola ko sa akin noon. Sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin. Yun ang sabi. At kayo'y pagpapahingayin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo, mababang loob. Makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalin ang aking pamatok at magaang ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Yun po yung sinabi sa akin ng aking lola. At ito po ay parang tumagos doon sa puso ko at naramdaman ko na mayroong isang Diyos na nag-iimbita. No? Ito yung imbitasyon. Ito yung imbitasyon. Ito, mga kapatid tayo. Ito, naramdaman ko ito noon. Hindi na lamang sa akin, kundi sa bawat isa sa atin. Dito, ipinakikita, mayroong isang Diyos na nag-iimbita. Mayroong isang Diyos na nag-iimbita para sa mga taong tulad ko na nakakaramdam ng pagkapagod, ng pagkabagot, ng parang nakakaramdam ng pagkayamot sa buhay kong ito dahil tila na-disappoint ko ang aking pamilya, no? Wala nang nagtitiwala sa akin, no? Wala na, parang ganon. Patungo na ako sa pagkabagsak, patungo na ako dun sa pagkasira ng lubusan ng buhay. Pero sa Diyos pala ay hindi ganon, no? Hindi ganon. Laging mayroong second chance sa Panginoon. Kaya't ang Diyos patuloy na nag-iimbita sa mga taong tulad ko na nagganito yung naramdaman. Ano ang sabi ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin. Yun yung kanyang imbitasyon eh. Ang sabi ng Panginoon, halika, lapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin. Lahat po tayo kasi may kanya-kanyang pasanin. No? Ako po, hindi ko alam mga pasanin nyo ngayon. Pero lahat po tayo may mga kanya-kanyang pasanin. Ako, ang naging pasanin ko sa buhay ko nung mga panahon na yon ay ang sarili ko na rin. Pasanin ko yung sarili ko. No? Pasanin ko yung ginawa kong kabulastugan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. So, naging pasanin ko yun. No? Hirap na hirap ako doon sa bagay na yon. Talaga naman, mahirap at mabigat ang kasalanan. Yan ang kasalanan, mabigat yan. No? Mabigat yan, mga kapatid. Napakahirap dalhin ng kasalanan. Sa akala natin, masaya. Sa ilang kala natin, kung titignan natin, parang ang saya-saya. Hindi po, malungkot po. Marami na po akong nakausap rin katulad ko na ganyan, na akala ko masaya sila doon sa kanilang mga ginagawa. Pero doon sa likod ng kanilang ginagawa, na maririnig mo yung kalungkutan at bakit nila ginagawa yung bagay na yon. Na po, alam niyo kung maririnig lang po natin ang mga kwento ng mga taong tulad ko noon, na
bakit sila nalulung sa bisyo, bakit sila nandoon sa mga ganong kalagayan. Alam nyo, mayroong may kinalaman yung pagkapagod sa buhay at kung paano silang makakaahon uli dun sa kanilang mga nagawang pagkakasala. No? Hindi alam ng tao kung paanong babalik, kung paanong maiayos yung kanilang buhay. No? Hindi alam ng tao eh. Kaya ang nagiging way o nagiging daan ng tao noong mga panahon na yon, kahit ako, kayo yun na naging daan ko eh. Humanap ng bisyo. Kung saan ay nakita ko nga, sabi ko nga po kanina, ay panandalian, natagpuan ko yung kagalakan o yung kasiyahan na dulot ng mundong ito. Pero dumating yung pagkakataon na naramdaman ko yung pagkalungkot. Hindi pala masaya. Sa umpisa lang pala masaya. Alam niyo po, may mga tao pong ganyan. Hindi po sila masaya. Hindi po sila masaya. Meron nga po akong nakausap habang kinakausap niya po ako, umiiyak po siya. No? Lagi po siyang lasing. Lagi po siyang lasing. Tapos sinasabi niya sa akin, alam mo, Pastor, totoo naman yung sinasabi mo eh. Totoo naman yung naririnig ko sa iyo eh. Kaya nga iniingganya ko sila sito eh, na makinig sa iyo eh. At ako rin nakikinig sa iyo. Kaya lang, alam mo, Pastor, hindi ko maiwan to eh. Hindi ko maiwan to. Oh, sabi ko sa kanya, basta pumunta lang ako kayo sa church. Sabi niya, pwede ba ako pumunta sa church kahit na ganito, lasing ako? Opo, sabi ko, sige, punta ko kayo sa church, sabi ko. Punta kayo sa church, kahit lasing kayo, sabi ko. Tapos alam niyo po, nung una, syempre, nung nandun siya sa church, medyo maingay. Ako man nadidistract, Ako man nadidistract. Pero alam niyo po ba, nung sumunod na linggo na dumalo siya, maayos na siya. Maayos na siya, tapos kinausap niya ako. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, umiinom pa rin ako. Hindi ko maalis eh. Sabi niya, sabi ko, yan? Aalisin rin ng Diyos sa inyo yan. Tapos sabi niya sa akin, pero alam mo, Pastor, hindi niyo napapansin, sabi niya, tong araw na to, hindi ako lasing. Kasi dadalo ako sa church. Tapos maayos yung kanyang pananamit. Naligo siya, nag-ayos siya, nakasapatos. Tapos sabi niya sa akin, mamaya na lang ako iinom. Alam niyo, hindi ko sinabi sa kanya, wag na ho kayo. Hindi ko sinabi sa kanya yun kasi wala naman akong kapangyarihang gawin yung bagay na yun. Ang Diyos po kasi nga ang bumabago ng buhay ng tao. Kaya sabi ko, basta dumalo ka ng church. Dumalo ka ng church. Tapos na alam niyo, napakinggan ko, sabi ko nga po, napakinggan ko yung kanyang mga kwento. Umiiyak siya na nagkwekwento. At makikita niyo sa tao ang kabiguan. Makikita niyo sa tao ang kabiguan. Kaya pala nagagawa ng tao ang ganung bagay dahil sa kabiguang dumating sa kanya o kaya dahil sa kabiguang nagawa niya. No? Dumantong dun sa buhay na bigo. No? Kaya sabi ko nga po kanina, hindi alam ng tao ang daan. Hindi alam ng tao kung paanong papasok dun sa katagumpayan. Hindi alam ng tao kung paanong lalapit sa Diyos. Hindi alam ng tao. Ako, praise the Lord, salamat na lang sa Panginoon dahil meron siyang ginamit ang Diyos sa akin na nagtiyaga, na nagtiwala, itong lola kong ito na nagtiwala sa akin at sinasabi niya, bagamat lulong pa rin ako sa pagkakasala, pero sinasabi niya sa akin, Romel, hindi ka para dyan, hindi yan ang buhay mo, hindi yan ang buhay mo. Lagi niyang sinasabi sa akin, hindi yan ang buhay mo. At hanggang sa umantong na nga dito, sinabi niya sa akin ang imbitasyon ng Diyos sa akin. Anong sabi? Kung napapagod ka, Romel, ito, lumapit ka sa akin, sabi ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng malapapagal at nabibigatan luba sa inyong mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. No, yun ang sabi ng Panginoon. Dito natin makikita, mayroong isang nagsasalita, at ang nagsasalita ay Diyos. Nagsasalita ay ang Panginoon. Sino yun? Si Jesus. Ano ang kanyang sinasalita? Isang imbitasyon. Ano yung kanyang imbitasyon? Paglapit. Paglapit. Hindi sinabi ng Panginoon na kayong mga nabibigatan luba dahil sa inyong mga pasanin, dahil sa inyong mga kasalanan, magsilayas kayo sa aking harapan. Hindi sinabi ng Diyos yun. Hindi sinabi ng Panginoon, magsilayas kayo sa aking harapan, mga mapaggawa ng kasalanan, mga wala na kayong pag-asa. Hindi sinabi ng Diyos yun. Kundi sinabi ng Panginoon, sa lahat ng napapagal at nabibigatan luba sa kanilang mga pasanin, ang sabi ng Panginoon, magsilapit kayo sa akin.
So may imbitasyon ng Diyos eh. May imbitasyon ng Diyos. Kaya lang kadalasan hindi natin pansin yung imbitasyon ng Diyos. Mga kapatid, yun po yun. Kadalasan hindi pansin ng tao ang imbitasyon ng Diyos sa Kanya. Nag-iimbita ang Panginoon ng paglapit, napapagod ka na pala, alika, lumapit ka sa akin. Ano ba gagawin ng Panginoon kapag lumapit tayo sa Kanya? Anong sabi ng Panginoon? O dun sa mga lalapit sa Kanya? O kayo'y pagpapahingayin ko, pasanin ninyo ang aking pamatok. No, mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo, mababang loob. No, maamo daw siya. Itong Diyos na nag-iimbita, sabi ko nga po hindi niya sasabihin lumayas kayo. Kasi nga maamo siya. Maamo, napakaamo. Napakaamong Diyos. Hindi mo mariringgan ng pagtabo, hindi mo mariringgan ng wala ka ng pag-asa, no? Paulit-ulit yung ginagawa mo. Hanggang dyan ka na lang. No? Hindi maririnig sa Panginoon yon. Kasi nga maamo ang Panginoon. Katangian niya yun eh. Sinasabi na ng Diyos, sinasabi na ng Panginoon na nag-iimbita na siya'y maamo at mababang loob. No? Kahapon sa simbahan, tinalakay natin yung pagiging mababang loob. Isa Diyos, si Jesus eh. Yun yung katangian ng Diyos na dapat nating makita eh. Na siya isang Diyos na maamo at mababang loob. No, mababang loob. Ano ibig sabihin ng mababang loob? Kahit tayo na ang nagkasala, siya pa rin itong lumalapit. O, tingnan ninyo, tayo ang nagkasala, pero ang Diyos pa rin nag-iimbita sa atin. Lumapit ka sa akin, pagpapahingayin kita. No? Kung ang Diyos ay hindi maamo at hindi mababang loob, hindi kanya imbitahan. Hindi niya ako iimbitahan ng ganong imbitasyon na lumapit sa kanya at siya'y, sabi niya, siya'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo sa akin ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. So hindi sasabihin ng Diyos sa atin yung kung hindi siya maamo at mababang loob. Yan ang katangian ng Diyos na nag-iimbita sa atin na mga napapagod sa ating mga kasalanan, sa atin na napapagod sa ating mga buhay. No? Sa atin. Inaalok tayo, inimbitahan tayo ng Panginoon, lapit kayo sa akin, kasi alam ng Diyos kung ano ang sagot para sa ating mga kapahingahan. Sabi ko nga po, inahanap ng tao ang kapahingahan sa mga bagay sa mundong ito, pero bigo ang mundong ito para ibigay yung tunay na kapahingahan. Kaya ang Diyos nag-aalok, sa akin ninyo matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Kaya't magsilapit kayo sa akin. Sabi ng Diyos yun eh. Sabi ng Panginoong Jesucristo yun, magsilapit kayo sa akin. Kasi sa akin yun matatagpuan. Hindi nyo yan matatagpuan sa bisyo, hindi nyo yan matatagpuan sa alak, hindi nyo yan matatagpuan sa mga barkada, hindi nyo yan matatagpuan sa mundong ito. Matatagpuan nyo yan sa akin. Sabi ng Panginoon. Kaya't ang Diyos patuloy at patuloy na nag-iimbita. Lapit ka, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Kahit makasalanan ka, kahit gaano ka karumi, lilinisin kita. Lapit ka, halika, lapit ka. Alam niyo mga kapatid, napakabuti na itong Diyos na ito. Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi niya tinignan ang ating mga kasalanan at hindi niya tayo tinignan na wala na tayong pag-asa, hanggang diyan ka na lang. No? Hindi. Never. Hindi. Hindi niya tayo tinignan na ganyan, na wala ka ng pag-asa. Sa Diyos laging may pag-asa sa Diyos. Tinatanaw tayo lagi ng Diyos, no? Tinatanaw tayo ng Diyos na laging, magbabago pa ang anak kong ito. Mawawala rin sa pagkaalipin ni Satanas yan. Mawawala rin yan. Kung ako'y katatagpuin ng mga taong ito. So, ang Diyos, ang Panginoon, patuloy na nag-iimbita sa atin. Ang sabi niya, alika, lumapit kayo sa akin. Kasi nga, mayroon siyang katangian na sabi ko nga po, ang katangian niya, siya'y maamo at mababang loob. O ngayon, kung yun siya, ano ang pangako sa ating paglapit? May pangako kasi ang Panginoon sa paglapit natin sa Kanya. Ano sabi? Ang sabi dito, makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, hindi sinabi lang ng Panginoon ng kapahingahan ng ating mga katawan. Kasi ang ating katawan, mahiga ka, matulog ka, makakapagpahinga ka yung ating mga physical na katawan. Makapagpapahinga ka, pumunta ka sa isang magandang
lugar kung may pera ka, pumunta ka sa beach, pumunta ka sa resort, mag-relax ka doon. No? Mag-relax ka, pumunta ka sa spa, mag-relax ka doon, makakasumpong ka ng kapahingaan, pansamantala. Pero ang tinutukoy dito ng ating Panginoon ay yung permanenteng kapahingahan at ang kapahingahan ito ay yung kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Paano ba makapagpapahinga ang ating mga kaluluwa? Sa pamamagitan ng paglinis at pag-alis ng Diyos sa ating mga kasalanan. Dahil sabi ko nga po, ang ating mga nagagawang pagkakasala ang nagbibigay sa bawat isa sa atin ng kapaguran. Kaya tayo nakakadama ng tila parang pagod na pagod tayo. Kasi nga dahil sa ating mga pagkaasala sa harapan ng Panginoon. Kaya't ang sabi ng Panginoon, pagpapahingahin ko kayo, bibigyan ko kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Mga kapatid, yan ang bunga kapag tayo'y lumapit sa Diyos. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. No? Sabi ko nga kanina, ang katawang ito, makapagpapahinga. Pumunta ka doon sa magagandang lugar at magpapahinga ka doon. Pero iba yung inaalok na kapahingahan ng Diyos. Kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ano pa ang sabi? Sapagkat magginawang dali ng aking pamatok, ang sabi. Magaang pasaning ang ibibigay ko sa inyo. So bawat isa sa atin, no, may inilagay si Satanas na pabigat. Ano yung pabigat na yon? Sige, ano yung pamatok na ibinigay ni Satanas sa atin? Nung tayo'y mahulog sa pagkakasala, ano yung nilagay ni Satanas na pabigat sa ating mga buhay? Kaya tayo pagod na pagod. Ano yun? Kasalanan. Sin. No? Sin. Kasalanan. Yan ang pabigat na inilagay ni Satanas sa ating mga balikat. Kaya kahit anong gawin natin, tila pagod na pagod tayo, mga kapatid. Kasi nga, si Satanas nilagyan tayo ng napakabigat na pasanin. At yung pasaning yon ay kasalanan. Kasalanan at napakabigat na linon. Kaya tayo nararamdaman natin parang pagod na pagod tayo, wala na akong pag-asa. No? Tingnan ninyo, kapatid. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginawang solusyon ng Diyos upang kasi alam ng Diyos na yung pasanin ito na ibinigay ni Satanas sa ating mga balikat, no, yung sabi ko nga kasalanan, ay mawala ng bisa sa sino mang lalapit sa Kanya. Ano ang ginawa ng Panginoon? Pinasan ng Panginoon ang ating mga kasalanan patungo doon sa krus ng Kalbaryo, sa Golgota, kung saan daladala ng Panginoon habang pasan-pasan niya ang krus, daladala niya ang lahat ng ating mga pagkakasala upang tayo man din, ang sabi nga, doon sa pasan-pasan na yun ng ating Panginoong krus, magsigaang, no, sa sino mang lalapit sa Diyos, sa sino mang lalapit at kikilala kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, yung pasampasan nating kasalanan, kinuha na ng Panginoon at magkakaroon tayo ng kagaangan ng ating mga kaluluwa. Makakaramdam tayo ng rest. Rest sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi, pasanin ninyo ang aking krus, no? Magaang dalhin ang aking pamatok na ibibigay ko sa inyo. So mayroon pa rin ibibigay na pamatok. Kaya lang, hindi na po mabigat. Hindi na mabigat, kundi magaang. Magaang nang dalhin yung ibinibigay sa atin na pamatok ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit magaang? Kasi katuwang natin ng Diyos. Na buhat-buhat ng Panginoon, katuwang tayo. Meron sa bawat pagsubok na darating sa ating buhay, sa bawat mga suliranin na darating sa ating buhay, magaang nang dalhin kasi buhat-buhat din ng Panginoon yung pamatok na iyon. Taglay natin, no? Sabi niya, papalitan niya yung pamatok na linagay ni Satanas sa ating mga balikat, yung kasalanan, papalitan niya ng mas magaang. Pastor Romel, ba't di na lang tanggalin? Dahil inaayaan ng Panginoon na dumaan tayo sa mga pagsubok upang upang dumepende tayo sa Kanya. No? Pinahintulot ng Panginoon yon na dumaan pa rin tayo sa mga pagsubok hanggat narito tayo sa mundong ito upang hindi tayo masiyahan sa mundong ito.
Eh na nga may problema tayo dito sa mundong ito, ayaw nga nating umalis dito, di po ba? Eh di lalo kung mawawalan ng problema, ayaw nating umalis na dito. Eh hindi naman nga dito ang tunay nating tahanan. Ang tunay na tahanan ng mga taong sumampalataya kay Kristo, yung kanyang tahanan. Kaya sabi ng Panginoon, ako'y paroroon sa bayan ng aking Ama, ipaghahanda ko kayo ng inyong matitiran at kapag handa na ang matitiran ninyo, ako'y muling babalik upang kunin ko kayo. Sabi ng Panginoon, upang kunin ko. Kasi nga, ang tunay na tahanan ng mga taong tumanggap kay Kristo, hindi na dito, doon sa inihanda ng Diyos, sa bahay ng kanyang Ama. Doon ang tahanan ng mga tunay na sumampalataya kay Kristo. Saan? Sa bahay ng kanyang Ama. Naganda na ang Panginoon ang bahay ng matitira ng kanyang ng mga nanampalataya sa Kanya, ng mga taong sumunod sa Kanyang kalooban. Mayroon ng inihanda ang Diyos sa atin. At yun yung lugar para sa atin. Kapatid, at yung lugar na inihanda na yun ng Diyos sa atin, wala nang pamatok. No, kung dito sa lupa mayroong pampamatok na inilagay ang Diyos, no, sa ating mga balikat. Sabi ko nga, ito'y kumakatawan sa mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Nasabi ko nga, kahit may pamatok pero mag-ang daling kasi kasama nating bumubuhat si Jesus. Pero kapatid, pagdating ng Panginoon, wala na pong pamatok na inilagay sa ating mga balikat. Bakit? Yung lugar kasi na yun na pagdadalan sa atin ng Panginoon, dun sa langit na bayan, ito yung lugar na kung saan yun, ito dito yung complete rest. Kompletong kapahingahan. Complete rest. Kompletong kapahingahan. Bakit? Naroon na ang Diyos. Nakikita natin ang Panginoon, kumpletong kapahingan, kumpletong kapayapaan, kumpletong kagalakan ang mararamdaman ng tao kapag naroon na tayo sa lugar na kung saan yun yung pinangako at inihanda na ng Diyos. Kapatid, inihanda na ng Diyos para sa iyo. Inihanda na ng Diyos para sa akin, para sa ating lahat na tatanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Kapatid, mabigat dali ng pagkakasala. Pero ang Diyos patuloy at patuloy na nag-aalok ng paglapit sa Kanya. Kasi patuloy at patuloy na umiibig ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kapatid, kung tulad ang nararamdaman mo ngayon, parang yung tulad ng naramdaman ko noon. No? Nung ako po ay wala pa kay Kristo, hindi ko pa siya tinatanggap bilang Panginoon ko, tagapagligtas. Kapatid, bakit hindi mo nga subukang lumapit sa Diyos? Bakit hindi mo subukan? Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, napapagod na po ako eh. Napapagod na po ako sa buhay kong ito, sa pagkakasala. Panginoon, pumasok ka nga. Sige, Panginoon, sabi mo yun, no? Kapatid, subukan mo. Panginoon, manahan ka nga. Sige, patawarin mo ako. Lalapit ako sa iyo, patawarin mo ako. Hugasan mo ako ng banal mong dugo. Kapatid, kapag yan, nagdesisyon kang ganyan, lumapit ka sa Panginoon, at sinabi mo sa Diyos na patawarin ka sa ating mga pagkakasala, lilinisin ka ng Panginoon. Agad-agad mararamdaman mo ang kagaangan. Agad-agad yun, pangako. Agad-agad. Kapag tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon, agad-agad yung bigat ng kasalanan na ating nararamdaman, papalitan ng Diyos ng kagaangan. May mararamdaman kang kakaiba. At may mararamdaman kakaibang kagalakan, kakaibang kapayapaan kapag tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas. Kapatid, ba't hindi mo subukan? At hindi natin subukan na lumapit kay Kristo bilang Panginoon. Gawin natin siyang Panginoon nating tunay, no? At gawin natin siyang tagapagligtas natin, no? Alam nyo mga kapatid, makakasumpong tayo ng kapahingahan kay Kristo. Ulitin ko, sa mundong ito, merong inaalok ang mundong ito ng peking kapahingahan. Peking kapahingahan. Peking kagalakan. No? Pero kay Kristo, mayroon siyang inaalok, hindi fake, genuine, totoo, tunay, original. No? Parang ganoon. Hindi masisira, hindi mabubulok, hindi mapapanis. Kasi genuine. Ano yun? Kapahinga ang alok ng Panginoon. Kapayapa ang alok ng Panginoon. Kapag lumapit ka kay Kristo, kapatid, matatamo mo yun. Alin?
yung tunay. Tunay, hindi fake, kundi tunay, permanente na agala kang madarama mo sa piling ng Panginoon. Meron man mga dumarating na pagsubok, napapaawit ka pa rin sa harapan ng Panginoon. No, napapaawit pa rin tayo sa harapan ng Panginoon. Nandun pa rin yung hindi nawawala yung joy sapagkat naroon si Jesus. Ano man yung nagaganap sa paligid natin, nakukuha pa rin nating umawit ng papuri sa ating Panginoon. Kasi nga naroon si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, ba't di mo subukan? Lumapit ka kay Kristo at hindi ka itataboy ng ating Panginoon. Tulad ko na hindi tinaboy ng Panginoon, ikaw man din kapatid, hindi ka itataboy ng ating Panginoon kasi napakabuti at napakamababang loob at maamo ang Diyos na ito. Walang iba kundi si Kristo na ating Diyos. Kapatid, lumapit ka sa Panginoon, iniintay ka lamang niya. Nawa na pagpala ka ng Panginoon sa mensahe ng Diyos sa araw na ito. God bless po mga kapatid. Bye-bye. Bye-bye.